Yo, yo, yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, maulan ba sa inyong lugar mga lords, no? Dito sa amin medyo umuulan, tas huminto, tas umuulan, tas huminto. O ganun, no? Hindi matay yung ulan eh. Yung ulan ba siya o hinto eh. Ayan, magandang araw sa inyo mga idol. Actually, magandang tanghali, magto-12 na, no? 10 minutes before 12 ang oras ko dito sa aking PC, mga idol, no? So grabe, ano na nangyari sa ating portfolio mga lodi? Nagtitrade ba kayo? Bias ba kayo sa long? Kung bias kayo sa short, panalo na kayo mga idol. Pero kung bias kayo sa long, mukhang negative tayo ngayon mga lods. At ang ating portfolio, kung titignan natin, medyo umiiyak, no? Kulay pula ang ating mga portfolio ngayon mga idol. Kasi medyo drop drop ang ating market no? So tignan nyo dito mga lods, no? Ito yung ating hours. Sa day natin makikita nyo, boom, merong mga talagang pulang-pula, no? Player Aster, no? Yung mga nag-hype ng mga nakaraang araw, medyo nagdi-negative ngayon, mga loads, no? Sa hours naman, merong mga nakaka-recover, pero usually yung iba talagang consolidation pa lang. Kaya kailangan nating ilabas ang tinig ng ating portfolio. Mga lods, no? Ito ang, kung magkakaroon ng boses ang ating portfolio ay ganito daw, mga idol, no? Ganon ang portfolio daw. Mga lods, lumabas na naman si Super Camel. Mga lodi, no? At siya yung nagdadab sa portfolio natin. Ganun yung bot. Oh my God, ayaw mo umangat Ganon, no? Yan ang ating portfolio. Ang himig sa taglamig ng ating portfolio, mga lodi. Yan. Buti sana kung may kumikis din sa mga portfolio natin. Tulad nito, kumikis niya yung Camel. That may kumikis din sa portfolio natin. No? Dapat tayo pala yung kumikis. Ayan. Nakita nyo naman ang pinakahihintay natin na Camel, na idol. So bago tayo magbalita mga lods, so alam nyo na, like nyo naman yung video natin. At syempre sa mga gusto ng ganitong content, everyday news, subscribe na kayo, palambing naman sa tag-ulan, lambing sa tag-ulan. Mag-subscribe naman kayo sa ating channel. Ayan, syempre, saludo sa lahat ng sumusuporta sa channel natin. No, so, nag-position ako kanina pagkagising ko. Ito, dito, ayan, yung position ko. Pero stop loss ko dito. Ang stop loss ko nasa $20 Pag tinamaan yung stop loss ko, punit ako ng 20 USD. Ayan, no? Pag tinamaan. No, sa ngayon, positive tayo ng $2 lang naman, $2 pa lang. Halos kaka-position ko lang, mga idol, no? Kakabukas ko lang ng PC So ayan, nag-position tayo kagabi. Medyo hindi tayo nakapag-trade kasi umalis ako mga lods no? Medyo kasi nga walang pasok ngayon. Medyo nag-request ako kay boss na gumala. Nagbigyan naman tayo ni boss, syempre. Love tayo niyan So, ayun. So, kaya ngayon, mga lodi, mag-update tayo. Ngayon, nag-position ako pagkagising ko dito sa 2.75, no? 2.7. Mababa na to mga lodi. Nung nakaraang araw lang, halos ang gusto kong ma-positionan, $3 Noong mga nakaraang araw, parang ang gusto kong ma-position. Basta under $3, pwede na ako. 2.9, 2.8. Parang feeling ko, mababa na yun. Diba? So, pero ngayon, 1 hour natin. Check natin sa 1 hour. Ayan tingnan nyo naman mga idol. Sa 1 hour natin, halos ang pinaka mababa simula anong date to? June. Simula June June, July, August, September. June, July, August, September. Mag-October na, halos 5 months. No, sa loob ng 5 months na yan, mga idol, ang pinaka
bottom sa loob lang ng 5 months na yan is eto yung 2.67. Ayan 2.67. So medyo eto na yung pinaka bottom niya. So yung position natin malapit sa bottom. Pero kung babasagin niya yan, itatamaan niya yung stop loss ko. Magkano ba yung margin ko? 68 $68 yung margin natin. At kung tatamaan niya yan, mga lodi, meron pa tayong may matitira pa tayong pan-trade ng mga nasa 40 something. So ayun ay pang-aabang natin dito na siguro sa pinaka bottom line 2.6, no? Kung tatamaan pa rin nyo, wala na, ayoko na. Ayawa na, sisigaw na naman yung camera. Ganun na naman tayo niyan, GG tayo. So, tatry lang naman natin mag-trade ngayong araw, mga lodi. Hindi ko naman to i-hold ng matagal yung trade na to. Pag umangat to siguro, kumita ako ng mga 20 USDT, 30 something. Close na yon. Kumbaga, take profit na ako. Ganun lang, no? Kapag natalo naman yung $20 natin, which is mga nasa 1,000 plus yun, pwedeng tumigil na ako o pwede rin namang mag-isang trade pa ako ngayong araw. No, kumbaga magdadalawang trade tayo ngayong araw. Depende kung manalo o talo. No? So sa ngayon, so far, ilan na ba? Profit tayo ng $5 pa lang. 288 pesos. Yung pwede nating i-profit. No? Sana nga mga kahit mga ano lang. Mga 15-20, pwede na yun. Kano na yun? 1,000 pesos na yun. O boundary na. Boundary na ako nun, mga idol. Pwede na, maliitan lang tayo ngayon. Sabi ko nga sa inyo, ngayon hindi ako masyadong tumutodo. Puro bodega. Kasi yung kagabi, nagbodega din ako eh. Mga loads eh. Siguro mga nasa 50 USDT lang naman. Kinalat ko, tig $10 yung mga coins kong mahihina. O, ayan. O, happy na ako dun. Masaya na ako sa mga ganun. At least nadadagdagan ko siya kahit papano, no? At nagtitira lang ako ng konti pang trade, no? Pang ano to eh, pang tanggal ng ano tong trade ko, kumbaga pang tanggal ng urge kasi hindi ko maiwasan talaga hindi mag-futures, mga lodi, kaya maliit-maliit na lang. Kumbaga kino-control ko lang yung aking sarili. No, hindi katulad dati, talagang pag nag-trade ako, 100 USDT agad, tapos naka 50x leverage eh. Ngayon 25 leverage, ano lang ako, 25x lang ako, ayan, no? Mababa lang, mga idol. Kumbaga pang ano to, ginagamot ko lang yung urge ko. Mag-trade. Easy. Ayan lang tayo, mga lods. Nagbago na tayo, no? So, mag-news na tayo ulit ngayon, mga lodi. Tanggalin na natin si Super Camel na medyo nagkatotoo ngayon. Ang daming nagre-request na itong camel na to ng mga nakaraang nagdadrop, ngayon lang lumabas, mga idol, no? Actually, ngayon ko lang naalala. Ngayon ko lang naalala talaga. Kaya yan, share tayo sa ating huni ng camel natin. So, bakit nga ba nag-drop yung market? Ayun yung tatanong natin. Ba't kasi nag-drop, Jeblo? Ano ka ba naman? Bukod sa Wake Me Up when September ends ngayon, down September tayo ngayon, ano pa, may iba pa bang reason? Parang ganun, no? So, check natin. Kasi sabi dito ni Ash Crypto, yung 4 na reason kung bakit ang market is nagda-drop ng hard this week, no? Ito yung number 1, no? Option expiry. Ano ba yun? Ano ba yung option expiry? Tomorrow, sabi niya, kailan niya ba to pinost? 26. So ngayon lang to, mga idol, kaninang madaling araw, pinost niya. So, sabi niya rito, tomorrow, 23 billion in Bitcoin and Ethereum options will expire, no? So, yun pala yun. This is a quarterly options expiration and often brings high volatility. So, usually kasi pag may mga ganyan nag-expire, mga idol, talagang nagkakaroon tayo ng paggalaw. Pag sinabi kasi volatility, minsan ang sinasabi agad drop agad, no? Pero minsan ang volatility naman is hindi lang drop, minsan malikot, gumaganon siya, parang tibok ng puso. Tug. Diba? Max pain price for BTC, ito yung pinakamasakit. 110,000. No, ilan ba ngayon ang BTC? Check nga natin. 109 na. Grabe. So, mas mababa pa sa ini-expect yung nangyari ngayon. 109.5, kaya pala nag-drop ng malupit si Bitcoin, mga idol. No, 109.5. Makate.
Mga idol, tas nag-under 4,000 si Ethereum. Diba? Nakaraan, nag-4.7 na si Ethereum eh. O, so ngayon, bumaba siya ng medyo makati-kati mga idol. And then yung XRP natin, under $3 pa rin. Sa bagay kasi, malaki ng bagay yung point dito sa sa kay XRP. 0.7, 0.6, no? 0.9, 0.8. So ngayon, nasa 2.7 siya. Excuse me. No, so ayan, 2.7 mga loads, no? Marami. Check ko nga si Pai. Nangyari sa mga... Alam nyo, kahit na hindi ko masyadong ninews si Pai, kasi wala masyadong news eh. Pero, medyo may mga ka-close kasi ako ng mga Pai community. Isa na rin ako sa mga gano'n kasi nagpa-farm din naman ako ng Pai. Kaya medyo ano rin tayo dito. Gusto rin nating malaman kung ano yung mga nangyayari sa kanya. No? So, ito siya, nasa 0.26 naman siya mga idol. No? 1 hour nga natin. Check natin kung ano yung tsura. Kasi talagang ano to eh. Medyo nag-drop talaga to nung nakaraan eh. So nag 2.5 pa to eh. 0.25. Ayun, sorry mga idol. Yan no, grabe. No, nakita nyo to. Nag 0.1. Nag 0.1. Taragis yan. Sobrang lupit. O, di ba? So, pero so far, nasa 50% siya. Simula nung nag-drop. No, ayan, no, nasa 50% siya mga idol. Oh. Nakita nyo yan? So, malaking part yung 50% na yan. Pwede siyang mag-drop dyan, pwede siyang umangat dyan. So, ngayon, nasa ilalim siya ng 50%. So, ito yung resistance niya dyan siguro. Ano na yung ano niyan? Wala siyang support. Kasi, wala. Ito yung pinakamababa eh. Pwede niya maging support. Ito na siguro. O yung kalahap. 50% na itong 50%. Ayan, gets nyo ba yan? Diba ito yung 50%? Kusukatin natin yung 50% yan mga dito. So, pwedeng maging support to. And then, ito na yung pinaka-last niya. Tingin yung pwede mangyari. Di ba? So, medyo malungkot ngayon ang mga nasa Pai. Ano rin sila ngayon? Sounds ng camel din. Sounds ng camel din ngayon sila. Gagawin din yung mga portfolio ng mga idol natin dyan. Mga lods, no? So, 110. So, ngayon, nasa 109. 3.7 naman ang Ethereum, mga idol. 3.7. So dito, Ethereum kasi nasa 3.9 pa eh. So sa Ethereum medyo wala pa siya dun sa ini-expect. So baka bumaba pa daw. Ganun yung sinasabi dito mga idol for Ethereum. Usually, whales drive prices towards max pain and that's what's happening. So ayun. Kumbaga, dinadala talaga ng mga whales yung presyo ng Bitcoin o tsaka ng Ethereum dun sa pinaka max pain which is 110 and 3.7, no? So ayun yan. So yung sa Bitcoin wala na, tinamaan na. Yung sa Ethereum naman medyo wala pa. Ayun yung first reason daw kung bakit nag-drop ngayon. Ano ba yung second option? US government shutdown. Ito napanood ko to kanina eh. May nito eh. May nag-content nito. Itong US government shutdown daw. The odds of a US government shutdown by October 1, ayan, October 1 daw, is now at 67%. In the past, US government shutdowns have resulted in market correction. And this is why people are panicking. Pero mga idol, sa comment section ng pinanood kong video kanina, usually daw, wala namang epekto yung government shutdown sa crypto. Pero yung iba naman, ngayon daw, dahil nga pinasok na ng mga institution, bank, or something yung crypto, maapektuhan na daw. Ayun yung nabasa ko kanina, mga lodi, o napanood ko something. Hindi ko nawala na kasi sa comment, ang daming nanggagalit dun sa tao na yun eh. So, pero nabasa ko, napanood ko to. So, October 1 daw yan. So, ngayon pa lang, dahil wala pa October 1, nagpapanik na yung mga tao. Kaya yung iba siguro, nagtitake profit muna. O kaya, tinatabi muna nila yung kanilang mga asset. Uy, baka bumagsak to. So, kung sa October 1 babagsak, sa baba na lang ako bibili. Parang ganon sa kanila. Naisip nila yun Kasi may chance din na kunyari mag-shutdown. Pero hindi naman nag-drop yung market, umangat. Di yung paggawa nila ng profit nila, mali. Kumbaga, mahal na nila mabibili. Uy, talaga siyang kala ko bababa. Ba't umangat? Patay tayo dyan. Babalik ako sa crypto. Mahal na yung bili ko kasi umangat na siya. Parang ganon. So, kayong bahala. Kung magdi-decide kayong iahon muna yung asset nyo, o hayaan nyo na lang. Ganun lang naman yan mga lods eh. Wala namang ibang pupuntahan yung market kundi paangat eh. Diba?
dahil galing siya sa baba. Pero kayong bahala mga lods, no? Ito yung isa pa, number 2 yan ha, yung government shutdown. Strong economic data, sabi dito. Today, quarter 2 GDP revised data came at 3.8% versus 3.3 expected. So, mas mataas ay inaasahan. Good economic data is bullish in the long term but bearish in the short term. So, ayun na mga lods, nagets nyo na. Sa long term, bullish yan. Pero sa short term, medyo negative siya. This is because good economic data lowers a chance on cut rate. So, ayun na nga. Kaya nga sinasabi natin, merong yung sinasabi natin na yung magandang pangit na news, parang kasi pag negative yung news, negative good news, ayun. Pag negative yung news, malaki yung chance na mag-cut rate, di ba? Pero kapag positive yung news, bumababa yung chance na mag-cut rate, kasi kaya nga magka-cut rate kasi bumababa na, tumataas. Kaya nga ito, tumaas siya, ang expected 3.3. So gumanda. So, di ba? Good economic data is bullish on long term. Pero short term siya, negative kasi baka hindi mag-cut rate. Kasi nga, sa October, baka hindi mag-cut rate sa October kasi maganda siya. Diba? This is because good economic data lower chance of cut rate. Ayan. Ayan yung number 3. Number 4 naman, excessive leverage. Ayan in the past week, retail open high leverage position due to perps DEX hype. At one point, alts open interest was almost 2x that of Bitcoin. And right now, those people are getting liquidated. So, which is causing a market dump. So, naliliquidate na yung mga nakalong, mga LOD, no? Yung mga retail, lalo na yung mga malalaking leverage. Durug dyan. Conclusion, I think this is a perfect setup by whales to panic sell your coins before Q4. No? So, talagang sinasadya nila mag-panic sell kayo bago mag-quarter 4. Kasi ano ba sabi natin sa quarter 4? Ito na yung last quarter mga idol. So, ngayong last quarter, dito na yung parang inaasahan natin na medyo lumipad. Kaya nga may mga pangalan sila. September, negative yan. Kaya nga sabi, wake me up when September ends kasi negative yung September eh. Sunod naman, October, which is binansagan nilang October. October na yan. November naman is ano ba yun? Nakalimutan. Moonbember. Ayun yung ata yung November. And yung December is nakalimutan ko na. Basta puro pataas yun. Basta yun, puro pataas sila. Moon, October, Moonbember, Bullbember. Ewan ko kung ngayon yun eh. They started September in a bullish way to make people think that it will be up only. So ayan, parang sinabi nila, di ba nakaraan, nasaan natin September magda-drop, pero nung first week ng September lumipad, di ba? So inisip ng mga retail, mukhang mali yung karamihan hindi talaga negative yung September pataas pala. Yung pala pakagat lang yun mga idol, no? Ginawa ng mga whales, binulish nila yung unang week ng September para isipin ng mga retail na pataas na, and then boom, nilaglag nila. Now, whales are dumping, so people panic sell before Q4 rally. So, ayan. Pero kung matibay ka mga idol, sabi nga ni Trump, pero fake yung news na yun kaya hindi ko na binalita. Sabi ni Trump, the one who's selling in before Q4 is a bitch. Sabi niya ganun. Pero hindi ayan, fake news yun, kaya hindi ko na nilagay Natawa lang ako doon. Kasi ako hindi naman talaga ako magbibenta before Q4 dahil Q4 nga yung aking target Di ba? So, alam nyo na yan, mga Lodi, no? So, ayan ayun daw yung mga pwedeng nangyari. Kaya nag-drop ang market. So, punta naman tayo dito ngayon, mga Lord, sa news natin. So, ito na nga yung sinasabi natin dun sa mga nagpapasa ng batas na sa blockchain. So, ngayon, nagkakaroon na ng problema, no? Kumbaga, local crypto builder, CryptoPairstar is calling for the withdrawal of Senator Bam Aquino's blockchain, the budget bill. No? Star emailed Senate President Vicente Soto III requesting for the withdrawal. He has also questioned how the bill requires a 500 million pesos budget which has been left out of public communication. Si Ann Cusia, hindi ko alam ba basahin yan, Ann Cusia, founder of Traction,
wrote an option piece in the Business Mirror on how blockchain the budget bill misses the point. Ito na nga kasi nga kailangan talaga mga idol may kaalaman ka sa crypto, sa blockchain bago ka mag-ano ng mga ganito She added that it is not the role of a politician to prescribe which technology must be used to achieve this goal. So yun, isa pa yun. Mga lods, no? No. There also seem to be a misplaced faith in the immutability of blockchain, which can be achieved in traditional accounting and online system. Separately, Art Samaniego Jr., Scamwatch PH, no, ito yun si Art Samaniego pala yun, has questioned the Department of Budget and Management blockchain project. Based on submitted document, the budget for the renewal of the existing project has increased from 8 million pesos to 21 million annually for the next 3 years, mga idol. Ito, ang ano ko dito mga lodi, kasi nga kapag ipapasa yan, sabi ko nga mga idol maraming pipirma. Kumbaga, aaralin muna kasi nila yan kaya lang kasi busy ngayon yung mga senador natin sa tawag dito sa flood control. Alam nyo, yung timing napaka-importante niyan. Sa ngayon siguro hindi pa kumbaga magbubuluran kasi, 'di ba? Kung ngayon sila bibili hindi pala bibili to. Kumbaga ngayon sila mag-a-apply, medyo I'm not sure No, mas maganda siguro yung timing nito, bear market mas maganda 'yun mga idol Pero kasi syempre for data naman 'yan, para maging transparent yung mga budget, siguro nga goods din. Ako hindi ko alam kasi kung paano yung nito mga lodi. Ang sa akin lang, sana yung gagawa ng batas nito talagang maalam siya sa crypto o maalam siya sa blockchain. 'Di ba? Kasi pag nagkaroon ng butas yan, mga lodi, kunyari naipasa na yan, tapos ang dami palang butas. Ang daming pwedeng yung parang gagamitin nila. Sasamantalahin nila, may loophole. Gamitin natin to. Sablay mali yung di ganun. So, magiging masama tuloy yung magiging masama tuloy yung tingin sa blockchain. Imbis na maganda, magiging masama kasi mali yung paggamit nila. 'Di ba? Ganun lang sa akin Medyo mahirap ipaliwanag mga idol. Itong dalawang satoy na to. Ayoko diyan. Dito tayo mga idol. Ex-Finance Secretary Cesar Purisima proposed phasing out mga lodi, ipi-phase out yung 500 pesos tsaka 1,000 pesos cash bill to combat money laundering and illegal financing activity, no? Kasi pag pinace out mo to, mga lodi, tapos syempre ang pinakamalaki mong pera 200, 'di ba, yung buo. So ang dami mong 200 kung maggagawa ka ng milyon-milyon, 'di ba? Kasi nga yung nasa sa Senate hearing kahapon, taragis yan, isang maleta 48 million natigi 1,000, tas bago yun dapat kasi para magkasya dun. Ngayon kung magiging 200 yun, ilang truck na yun. So ayun parang ganun. His suggestion followed a recent Senate hearing of 2 ex-DPWH engineers alleged 1 billion in cash as delivered to Representative Saldico, no? Bicol, alam nyo, ibig sabihin pala mga idol, all the way, tama na agad si BP Sara. 'Di ba sinabi niya na 'yan 'di ba? Nasabi niya nga ang budget ng Pilipinas nasa 2 tao lang, si Saldico at si Romualdez. Ibig sabihin all the way tama na siya. 'Di ba? Di amin na 'yon. Naisip ko lang 'yon. Other developed areas like Singapore and the UE have similarly phased out large cash demonstration to combat crime. Yung pala Singapore and UE, 'di ba? UE ba? EU pala, sorry mga idol. EU. Yung Singapore and EU talagang para malabanan nila yung money laundering. Kumbaga hindi kasi malaking cash agad 'di ba? Kumbaga pag 1,000, onting, kumbaga actually mga idol, 1 milyon, kaya mong hawakan sa palad ng isang kamay yun yung 1 milyon. Kasi yung 100,000 talagang lang yun, napakaunti lang, lalo na pag bago yung pera. Wala pang yun, wala pang 1 inch yun, parang ganun. Tas yung 1 million dinadakma mo, kaya mong dakmain yun mga lodi, parang yun, 2 Big Mac. Hindi, dalawang hindi naman
Dalawang, basta mga ganun, dalawang Big Mac. Kaya mong hawakan sa kamay mo. Yung 1 milyon, mga Lodi. He further added that criminals would not move to crypto, as crypto transactions are more traceable than what the general public thinks. Tama yun, di ba? So, kapag yung iba kasi sinasabi, lagay nyo na lang sa crypto, ganito ganyan, sa Bitcoin, ganito ganyan. Natitrace kasi talaga yung mga transaction sa crypto, sa Bitcoin. Alam niyo yung, kaya nga nahuli dati sila Rich Ulrich, sino ba yun? Yung mga malupit dati na nakulong, tapos pinardo na ni Trump. Magagaling na yun di ba? Pero na-trace pa rin sila. So, etong mga to, mga Lodi, mga chupol naman sa crypto, to mga buhaya rito sa Pilipinas. Dahil siguro gagamit sila ng crypto, mahuli sila dahil wala silang alam dyan. Diba? Ayun yung matindi to, mga Lodi. Tama sa akin dito si Purisima, siguro tama yung sinabi niya, ipipace out yung 500 tsaka 1,000 para makontra, no? Ibig sabihin, hindi tayo yung unang gagawa nun kasi sabi niya nga, yung Singapore tsaka yung EU, ginagawa na yun para kontrahin yung money laundering, mga Lodi, no? So ayun, ang galing ng ginawa ni di ba? Nila Bryce para mag money launder sa casino, di ba? Bibili sila ng mga milyon-milyon na chips, tapos maglalaro lang sila ng konti. Pag natalo, kunyari, meron silang 1 million pesos. Halimbawa lang, bibili sila ng 1 million pesos na chips. Ilalaro nila yung 20,000. Pag nanalo, okay, mas okay. Pero pag natalo yung 20,000 nila, yung 80,000, yung 880,000, mga Lodi, ika-cash out na nila yon. So, from dirty money, naging chips, naging clean money. Ganun yung nangyayari. Nagets nyo ba yan, mga Lodi? So, isa yan sa mga money panoorin nyo yung palabas ni Pablo Escobar, mga Lodi, yung Narcos. Malalaman nyo kung paano siya mag-launder ng pera doon. Ang galing na mga ginagawa niya doon. Hindi, isang way lang yan yung sa casino. Marami pa, mga Lodi, maraming way para mag-launder ng pera. Magaling yung si Pablo Escobar Yeah, so ayan, ang ganda ng news natin ito pa, mga Lodi, good news din to. Nakita ko lang nag-post si Gihos, who's one person that definitely needs access. So I have a few slots to give out now that we see the server stability. Alam nyo dati, yung paglabas ng LAN game, isa ako sa mga tawag dito, binigyan ng chance para makapaglaro nung LAN game na yon. Mga Lodi, nakausap ko yung developers para nag-apply ako nun. Tapos isa ako sa mga nabigyan. Ngayon, meron ulit bago. At meron ng gameplay, mga idol. Ang ganda ng Atias Legacy. Ayan patignan nyo yung... Ito, may boss battle si Kagi. Kita niyan, mga Lodi. Ingay lang nito ni Kagi. Pero kaya minute ko. Pero, ito na yung Atias Legacy ngayon, mga Lods. No? Pwede nang laruin. Actually, hindi ko pa siya natatry, pero kasi pa lang parang beta test pa lang Kaya nga sabi ni Gios kung sino yung gustong mag-try. Kaya lang, hindi ko pa siya kayang i-try ngayon. Hindi ako napili. Tsaka hindi naman ako nag-apply kasi ngayon ko nakita to So, ibig sabihin, mga Lodi, may mga ganito na. 'Di ba? So, nag-i-improve, mga Lods, no? Yung kanilang game. Nako, maganda. Ang ganda ng boss, nilalabanan ni Kagi, tapos meron siyang team. Pero yung nakikita ko dito, hindi siya yung mga pre na para siyang Ragnarok ang dami niyo diyan Saan yung pang video niyo? Ang dami nila, parang Ragnarok. Si Kagi talaga yung paborito nila Kunyari lang nila inaaway yan, pero paborito nila si Kagi. Isa to sa mga magagaling na promoter ng game Di ba? Ayan. Ang ganda, So, try ko kasi kaya lang beta test pa, wala pa akong access So, subukan natin kausapin yung mga nakausap ko dati kung matatry ko to. Mga Lods. Ang ganda, may boss battle. Ano kaya magigains dito? Ano yung mga makukuha mo, maluluts mo, no? Sabi niya rito, bold prediction, Axie Infinity Atias Legacy MMORPG will be the first Web3 game to reach 10 million plus downloads. Alam niyo, mga Lodi, tignan niyo yung way kung paano laruin ni Kagi. Cellphone yan, mga Lods,
Oh, downloadable siya sa cellphone. Ito yung control niya, oh, parang sa ML, 'di ba? Oh. Ngayon, parang ay baka mauna sa cellphone 'to kaysa sa ano, sa PC. Ano kaya sa tingin nyo, mga idol? Ayun, oh. O yan nyo, maghahanap tayo ng update dyan. No, shoutout kay Kagi. Swerte niya, lagi siyang paborito eh. Sabi dito, ito mga Lodi na, punta tayo sa XRP. Sabi dito, ni Calvo. In terms of product development, let me ask you this, and you don't have to comment on the first one. And actually, I don't expect you to comment on the first part. Then, if you're prefacing it like that. All right, so I have actually publicly predicted that BlackRock would file for a spot XRP ETF and a spot Solana ETF, which you have not yet done. And again, I'm not... Parang napuporce na kasi sila mga Lods eh. Kasi parang nakikita na kunyari pa kayo. Ayaw nyo pa magganyan-ganyan eh, on the background. Inubos nyo na yung XRP ng Coinbase. Kinuha nyo na lahat. Oh. Sabi dito, we are guaranteed the BlackRock XRP ETF if you don't load up the Brinks track. Now you will be left behind. Institutions are not playing around. So ayan mga idol, no? Ako sa akin din, naniniwala din ako na one of these days, i-announce ng BlackRock na mag-a-apply sila ng ETF, mga Lodi ng XRP, no? Spot ETF. So sana lang, may malaking ano yun mga idol. Pustahan tayo, once na mag-apply ng ETF yan, mag-i-spike yung XRP kahit papaano. Hindi ko sinasabing sobrang taas, pero isa yan, papagalawin yung XRP upward. Ayun lang yung sa tingin ko, mga Lodi, no? Tapos ito, sino ba nagbigay sa akin ng news na to? Shoutout sa nagbigay sa akin ng news na to, ha? Check ko nga. Si Idol. Hindi ko alam kung si Jardine o si Cian Briones. Pare silang meron sa akin, tsaka si Skylab, eh. Ayan. Sabi dito mga Lodi, HBAR holders, this one hits different. Sabi, 400 billion plus in yearly remittances flow through the Philippines. Oh, families wait days, lose to fees. Now banks are rolling out a peso stablecoin on Hedera, no, yung HBAR. Instant, cheap, secure, real impact, real adoption. This is why I'm bullish on HBAR. So ito mga Lodi, parang pinakita dito yung chart. Kung paano nangyayari, no? So, alam ko talaga matagal na yung HBAR. Medyo meron na silang mga partner sa Philippines, eh. Philippine banks embrace Hedera, PHPX stablecoin coming soon. Ayan, good news yan. Lalo na sa mga, kung makakatulungin sa mga OFW natin na mga nagpapadala na talagang tawag dito, once na nagpadala sila, mabilis na, hindi na maghihintay ka ng ilang araw, 3 araw pa bago dumating yung perang pinadala sa'yo. So dito, parang mabilis lang, parang ka lang nag-Gcash sa iyong pamilya sa Pilipinas. So goods na goods yan mga idol, no? Tapos natatandaan nyo ba to mga Lodi? Ayan, medyo lumiwanag, yung mga nakatutok sa cellphone, mga nasilaw kayo. Yung mga ganito, yung nag-post ni Watcher Guru dati. Dalawa yung nag-post nito mga Lodi, hindi lang si Watcher Guru. Meron pang isang sikat na page din na nagbabalita sa crypto na napakadami ding followers, million din yung followers nun. Na halos sabay nila tong pinost, tapos sabay din nilang binura. Mga Lodi, no? Ayan. Kasi yung post nila, eto. Ang sabi nila sa post nila noon, SWIFT nearing agreement with Ripple to use XRP for cross-border payments, with billions of XRP secured in escrow as liquidity reserves. Ito yung post nila mga Lodi. Nagkagulatan dito mga idol. Kumbaga siguro parang nagalit yung nag-informante nila. Uy, wait, pinost nyo yan. Hindi pa yan ngayon. Ano nyo na yan? Hindi pa yan. Ako, nauna pa kayo sa amin ba ganun? Di parang ganun. So ito yung nangyari. Kaya nga sabi dito ni Amelia, patiently waiting for this announcement to come true. No, binura nila yan. So ngayon, may nag-aansa ng BlackRock, something ganyan. Ito na mga Lodi sa SWIFT. Ito na yung parang hinihintay dito kasi SWIFT nearing agreement, eh. So may nag-post na yung SWIFT mga Lodi, no? Big news. Pero syempre walang tinukoy dito mga Lods, no? We are launching a major new initiative to transform payments for consumers and small businesses, no? Working
with some of the world's biggest banks. Ayan. Our new scheme will ensure that cross-border retail payments are as fast and predictable as domestic ones. No? So sa tingin nyo, anong gagamitin nila? Parang ito na yung clue nun eh. Kumbaga, nadula sila dati, ngayon, ito na, malapit na nilang i-announce. No? Ayan yung mga lodi, oh. SWIFT. The new scheme will ensure that consumers and small businesses will experience fast and predictable international payments, whether sending money to family abroad or paying an overseas supplier. Napakabilis na raw nila. Samantalang dati, ilang araw pa bago sila matanggap yung pera. Anong technology yung gagamitin nila sa tingin nyo, mga lodi? Ako, iniisip ko, XRP Ledger. Ayan, di ba? So, ito na nga nadulas na nga sila nung una Ayan, nearing agreement with Ripple to use XRP for cross-border payments with billions in XRP secured in escrow as liquidity reserve. So, ito, matagal na tong pinost. Ito yung ngayon yung bago, 18 hours ago yan, SWIFT. Yeah, alam na yan. Di ba? So, yan, antindi na ito. Ito pa. Donald J. Trump, the US government debt crisis is ticking time bomb. To survive, America needs liquidity, speed, and new rails of money. The answer? Ripple, XRP, and XRP Ledger. And the clues are everywhere if you connect the dots. Flip the switch na raw, mga idol. So, sa akin, mga lodi, andyan na, malapit na Kumbaga, natatanaw mo na, mga lodi, no? Yung adoption sa crypto, mga lodi, at kung sino yung magli-lead, no? On the way up, kung sino yung magli-lead, mga lodi, no? So, kayo, huwag nyo akong pakinggan, huwag nyo hayaan na ma-impluwensyahan ko kayo para bumili, mag-hold o magbenta ng coins, mga lodi. Hindi ako financial advisor. Do your own research, mga lods, no? Nag-enjoy lang tayo para sa inyo magbalita tungkol sa crypto at sa global news. So, ayun lang tayo, mga lods, no? Hindi ko kayo sinasabing, hindi ako, mamaya kasi, si Geblo bumili ng ganito, wag nyo. Kasi ako, natatalo rin ako, mga ito, talo na ata tayo. Check natin, trade natin. Hindi pa. Positive pa rin ba? Positive 7 USDT. Pwede na yan. Pwede na magkano 7 USDT. 447, no? Dalawang timpla na yan, Dalawang timpla na ng gin yan, Gin juice. Pwede na yan. At least, di ba? Ayan, mga lods. No? Ito, tignan natin yung last na sinabi dito ni Vladimir Putin, mga lodi, no? Ay, kagi, next ko. Ulit. Ni Vladimir Putin, mga lods, na? Sabi niya dito, mga idol. Ayan, Bitcoin. Basahin ko na lang yung mga lodi kasi iba yung salita niya, Russian Basahin natin yung kanyang subtitle. Sabi niya dito, who can ban Bitcoin? Nobody. No? And who can prohibited the use of other electronic means of payment? Nobody. Mga lods, wala silang magagawa kasi nandyan na yan Yung blockchain, yun nandyan Because these are new technologies. And no matter what happened to the dollar, these tools will be developed one way or another. Because everyone will strive to reduce cost and increase reliability. Sabi niya dito, mga lods, di ba? Tama yun, mga idol Na? So, ayun yung sinabi ni Putin. Crypto is going to ban this new digital currency no matter what happened to the dollar. These tools will continue to develop because everybody will want to reduce the cost and increase reliability. First body member of new DLT payment standard, mga lodi, XRP. So for me, mga lodi, wala na talagang pipigil sa crypto. No, tuloy-tuloy na yan. Kahit na ayaw nyo, kahit na ayaw ng gobyerno, kahit na ayaw ng kahit sinong bansa, pinakamatitinding tao, kahit ayaw ng Illuminati, ayaw ng mga mason, ng Freemason, no? Mangyayari yan, may gagamit at gagamit ng crypto. So, wala na sila magagawa kundi adapt yan. Sabi nga in life, you can beat them, buy them. Siguro ganun si Speaker Romualdez. Di umano ha. Mga sabihin, niyusgahan ko siya
Di umano. Na kapag may gano'n, if you can beat them, buy them. Hindi join them, buy them. Oh. So ayun, ayun yung news natin ngayong tanghali, mga idol. Grabe, ang ganda ng mga news natin, no? Bukod sa kahit na lumabas yung camel natin, 'di ba? Nalaman natin kung bakit bumagsak yung market ngayon, 'di ba? At syempre yung ano dito, no, yung ni Purisima, ang ganda nun. Payag ba kayo ma-face out yung 500 tsaka 1,000 bill? Mga lodi, medyo kailangan mo ng coin purse na siguro. Malaking coin purse. Di ba? Kakapal na yung wallet mo no. Pag tigda 200 lang yung pinakabuo mo. Di ba? So, ano masasabi nyo dyan mga lodi? At syempre yung kaabang-abang na ano natin, no? Na Atias Legacy. Antindi. So, ayun mga lods, no? Update ko kayo sa trade ko mamaya. Pero baka mamaya kunin ko na rin to mga idol. No? So ayun, kita-kits tayo mga idol. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo mga kapatid. Sa mga wala pang crypto exchange dyan, check nyo yung link natin dyan sa description sa baba. Malupit yan, bonus at bonus at tawag dito discount. So ayun, kita-kits tayo. Maraming salamat sa inyo. Magandang araw mga kapatid. At what's up? Subscribe to Clovis TV, subscribe to Jeblo. If you want to subscribe to me, it's link in the description. Also, if you don't subscribe to me, wait. This is me, and with my big brother.